Kami po ay tatayo at ipangaral ang salita niya. Ito po ay hindi madali, no? At the same time, it's a great opportunity for us po na mga preacher po ng ating simbahan. So ito po ay hinanda po ng ating pastor, and we hope and pray that the message of God challenge us. Kung ano man yung sitwasyon, pinagdadaanan mo ngayong oras na ito. So let's open our Bible in the book of Romans. Romans chapter 5, verse 10. Romans chapter 5, verse 10. Diyan na po ba kayo? Say amen. Amen. Romans chapter 5, verse 10. And the Bible says, "For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of the Son, much more, being reconciled, we shall be saved by His life." Tayo po'y manalangin. Dakilan namin, Diyos, salamat po sa hapong ito. Help us, O God, as we study your word. Help us, O God, that your Holy Spirit speak within us, O Lord. We also pray for our pastors preaching your word in Pangasinan or in Palawan, O Lord. Bless him, O God, and bless the people pa noon na makikinig po sa kanya. Ganun din po, sa aming kalagitnaan, kayo po ang siyang manguna, Panginoon. Ikaw pong maitaas sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. You may now all be seated. Thank you so much. So sabi po dun sa talatang ating binasa, Romans 5:10, "For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more, being reconciled, we shall be saved by His life." So the message, the title of the message this afternoon is Becoming Best Friends with God. Becoming best friends with God. Sino po dito yung may kaibigan? Amen? Lahat tayo dito may kaibigan. Ang katanungan lang, anong klaseng kaibigan meron ka? Tama? Gaano ka-intimate yung relationship nyo bilang magkaibigan? So lahat tayo may kaibigan. Bata ka man, nasa middle age ka man, nandun ka sa senior years, lahat tayo may kaibigan. Amen? And this afternoon, we'll talk about kung paano si God want to become your best friend. Alam niyo po, masarap may kaibigan, tama? Pag may problema ka, may malalapitan ka, may masasabihan ka. At this afternoon, makikita natin na ang Panginoon, wala siyang ibang ninais o hinangad, kundi maging best friend mo. Amen? So this afternoon, I hope walang matutulog po sa atin, dahil 2 puntos lang po ang meron tayo. So kung walang matulog, maaga tayong matatapos. Pag may natutulog, gumahaba yung kwento. Tama? Ganun naman ba? Nagkukwentuhan. Pag may natutulog, may hindi nakikinig, umahaba kasi inuulit-ulit. Amen? So, friendship can be one of the most powerful and long-lasting connections in our lives. Alam niyo po, pag tinanong ko ang bawat isa sa inyo, meron ka ng istorya ng pagkakaibigan nyo dun sa mga kaibigan meron kayo. Tama? Ang pagkakaibigan po, ang friendship, may iba-ibang level yan eh. Tama po? So, ni-research ko yan. Una dyan, yung tinatawag nating acquaintance. Di ba? Pag sinabi mo acquaintance, once in your life, na-meet mo tong tao na to, naging magkaibigan kayo, hanggang dun lang. Walang malalim. Di ba? Na pagsasama. Basta nakilala mo siya, either nakatrabaho mo siya, nakasama mo siya sa school, na-meet mo sa isang conference, isang meeting, you can be an acquaintance or acquainted friends. Tama? That's the level 1. Ano yung sumunod na level? The casual friends. Ito naman yung may common ground kayo. Meron kayong same interest. Kaya madali sa inyo yung maging magkaibigan. Ito naman siguro yung mga ka-basketball buddies mo. Di ba? Nung ikaw unsave, ito pa yung mga siguro ka-party mo, nung unsave ka pa. Tama? Ito yung mga taong hilig mong isama kung saan-saan. That's your casual friends. And then, darating dyan yung close friends mo. Ito naman, iilan tao to na pinili mo. Tama?
Nakakaalam ng sikreto mo, nakakaalam ng kwento ng buhay mo, ng pinagdadaanan mo. That's your close friends. Yung tipong kahit ilang taon na kayo hindi magkita, pag nagkita kayo, parang kahapon lang. Tama? May mga ganyan ka ba? And then, yung tinatawag na best friend. Ito na yung intimate. Yung tipong hindi na kayo mapaghiwalay. Ito na yung sinasabi nilang, it's thicker than a brother. Yung tingin mo, hindi lang kayo basta magkaibigan, magkadugo na kayo. Nakita ka ng ganyang pagkakaibigan? Yung sa sobrang close nyo, akala nila magkapatid na kayo. Yung tipong yung mahal mo sa buhay, mahal na rin niya. Tama? And vice versa. Diba? Ayan. Si Ayesa. Tayo ka nga, Aye. Ayan. Ang best friend niya, si Lia. Tayo ka, Lia. Ito po, mula bata, dito na yan. Tama? Last Friday, graduate sila ng elementary. Yan dalawa na yan, halos hindi maghiwalay. Minsan nga, pinapagalitan na sa learning center yan kasi dapat hindi nag-uusap. Ganon sila kadikit. Alam nila kung ano yung gusto at hindi gusto ng bawat isa. Tama? Naalala ko yung bata yan, nag-swimming kami, celebration, di ba? So sobrang close nila sa isa't isa. Kung ano meron si Lia, meron din si Ayesa. Di ba? Nung hindi na pwede mag-swimming si Lia, hindi na rin pwede mag-swimming si Ayesa. Si bakit? Ganon sila kadikit. Nag-honor roll trip kami. Di ba? Nag-Star City kami, ang haba ng pila. Eh si Lia nasusuka. Sabi ni Lia kay Ay, samahan mo ko. Ang haba na ng pila, ibig sabihin hindi na pwedeng bumalik. Tama? Baka sabihin sumisingit ka. Sabi ko kay, eto pag umalis ka, wala nang balikan. Alam mo ginawa niya? Tumakbo papunta kay Lia. Kasi bakit? Best friend ko yan. Diba? Umabot naman din siya. Iba yung kakapalan ng mukha ni Ayen. Kidding aside. Umabol siya. Sinisita siya, baka sumisingit siya. Hindi niya pinansin. Nandiyan ako sa pila na yan. Diba? But that showed their friendship. Tama? You may be seated. Yan. At sa friendship nila, dumadami pa yan. Nadadagdagan. Diba? Nandiyan na si Violet. Diba? So, ang tanong, doon sa level ng friendship na ganun, nasan yung level ng pagkakaibigan mo sa ating Panginoon? Masasabi mo bang nandun ka sa acquaintance? Ibig sabihin, naligtas ka lang? Nakakilala ka lang sa Kanya? After nun, wala na? O casual? Ano yung casual? Aatin ka kung kailan mo gusto. Pag may okasyon, nandoon ka. May handaan po sa July 14, birthday ni Pastor. Nandoon ka. Di ba? May celebration ng adult man, nandoon ka. Di ba? Casual lang. Occasional, nandoon ka. O nandoon ka sa close friends ng ating Panginoon. Ibig sabihin, nagpa-participate ka. Hindi question sa'yo ang ministry. Di ba? For the past few Sundays, nakita natin yung iba-ibang ministry na meron tayo, kabilang ka dun. Amen? Pero, this afternoon, ang hinahangad natin, hindi ka lang basta close friend, kundi may intimate relationship ka sa ating Panginoon. Anong ibig sabihin niyan? Yung mahal niya, mahal mo rin. Tama? Yung mahalaga sa Kanya, mahalaga rin sa'yo. Bakit? Intimate relationship. Amen? So, your relationship to God has many different aspects. Kilala natin ang Panginoon as our Creator, our Maker, Lord, and Master, Judge, Redeemer, Father, Savior, and much more. Pero alam mo ba, ang pinakanais ng Diyos, di ba, our Almighty God yearns to be your friend. Tatay Toto, ang Panginoon gusto kang maging kaibigan. Wala namang gaganda doon, amen? Na ang Panginoon natin, naghahangad siya, nagnanais siya maging kaibigan ka. Alam mo po, dito sa lupa, yung kaibigan mo, come and go. Tama? Kahit gaano kayo ka-close, minsan darating ang punto, di ba? Nawawala yung relasyon na meron kayo eh. Pero ang Diyos, hindi po. Just imagine, this afternoon, pagganahin natin yung ating imagination. Ibalik natin sa moment na nilikha ng Diyos ang tao.
Nilikha niya si Adam at si Eve. Okay? This afternoon, isipin mo, sa oras na ito, Sunday schoolers tayo lahat. Diba? Mga Sunday schoolers, malawak ang imagination yan, tama? Babalik tayo sa panahon na nilikha ng Diyos si Adam and Eve. Wala pang kasalanan. Yung relasyon nila sa Panginoon, ganun ka-intimate. Amen? Hindi nila kailangan mag-set ng oras para i-meet ang Panginoon. Anytime na gugustuhin nila, nandun ang presensya ng Panginoon. Amen? Imagine mo, no, nakakausap nila, nasasabi nila yung gusto nila sabihin sa Panginoon. Hindi ko ma-imagine gaano kasaya mangyari yun. Tama? But then, dumating yung tinatawag na kasalanan. And sin destroys everything. Diba? Yung ideal relationship na wala. Kung babalikan mo yung Old Testament, halos iilang tao lang ang nagkaroon ng intimate relation or privilege na masabi nilang kaibigan nila ang Panginoon. Sino-sino yan? Una, si Moses. Si Abraham. Nandiyan din si David. Si David, he is a man after God's own heart. Nandiyan si Job, si Enoch, si Noah. They have the intimate friendship with God. Buksan natin ang ating mga Bible sa Exodus chapter 33 verse 11. Exodus 33 verse 11. Dapat po kung membro ka ng simbahang ito, may Biblia ka. Mamaya makikita mo ang kahalagahan ng Biblia. Isaiah or Exodus 33 verse 11. Nandiyan na po ba kayo? Say amen. Ang sabi po ng Bible, "And the Lord spake unto Moses face to face, as a man speaketh unto his friend. And he turned again into the camp, but his servant Joshua, the son of Nun, a young man, departed not out of the tabernacle." So sabi nga dito, makikita mo how intimate, tinawag na kaibigan ng Diyos si Moses. Sabi nga, nung panahon ng Old Testament, ang mga tao, they are moved by fear of God rather than friendship. Sabi nga, kung titingnan natin mabuti, remember, di ba? Bago, anong way nila para mapalapit sa Diyos o makipag-ugnayan sa Diyos? Gumagamit sila ng high priest. Tama? Yung high priest na ito, again, we are Sunday schooler. Di ba? Yung high priest na ito, di ba, hindi basta-basta siya makakapasok dun sa Holy of Holies. Tama? Sabi nga, yung suot niya, tama ba Ma'am Marisa, yung suot niya, may nakatali sa kanya. Tapos yung damit niya, may parang bell na maliliit na tumutunog. Bakit? Pag hindi siya worthy, ano mangyayari? Papatayin siya right there and there. Then hihilahin na lang. Tama? Imagine mo ganoon ang experience ng Old Testament. Na bago ka mapalapit sa Diyos, kailangan dumaan ka sa high priest. Kailangan mag-alay ka, mag-offering ka sa Kanya. But then, Jesus changed the situation. Kung paano ang kasalanan, sinira niya yung relasyon natin sa Diyos, Jesus, sabi nga, changed the situation. Ni-redeem niya po tayo. Amen? Sabi ng Bible, He paid for our sins on the cross. Yung veil sa temple na symbolize our separation from God was split from top to bottom, indicating that direct access to God was once again available. Ibig sabihin, yung time na to, di ba, nawasak yung veil? Ibig sabihin, pwede ka na lumapit sa Diyos. Amen? Kaya nga tayo, as a Baptist believing church, naniniwala tayo na kung may kailangan ka, ilapit mo, dumiretso ka sa Panginoon. Amen? Sabi nga ng Romans 5:11, "And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement." So, sa oras na ito, titingnan natin, our friendship with God is possible, hindi dahil magaling ka. Hindi dahil magandang lalaki o magandang babae ka. Hindi po. Kundi this is become available or possible for us because of the grace of God. Amen? Dahil po sa biyaya ng Panginoon at sa sakripisyong ginawa ni Kristo. Sa amin po mga bisita sa hapong ito,
kung tayo lang, wala tayong karapatan maging kaibigan ng Diyos. Tama? Makasalanan tayo eh. Tama? Kung titingnan mo yung sarili mo, Kuya Manuel, lahat ng kasalanan ginawa mo, di ba? Hindi yan, maaaring tanggap ni Ate Rasi, hindi lahat eh. Tama? Parang sabi ni Ate Rasi, tama po, tama. Di ba? Hindi lahat tayo eh. We have imperfections. Tama? May mga shortcomings ka. Pero sabi nga natin, ang Panginoon, dahil sa biyaya, pwede mo maging kaibigan. Amen? Sabi nga ng 2 Corinthians 5:18, and all things are of God who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ and hath given to us the ministry of reconciliation. Isa sa mga kantang inaawit natin is what a friend we have in Jesus. Amen? Totoo po yun. Di ba? Dumating ka ba naman sa punto, sa dami mong pinagdadaanan, wala ka na ibang malapitan kundi ang Panginoon lang. Amen? Yung tipong, kahit, sabi ko nga, even kami po, leaders, dumarating yung punto, nanghihina din kami. Not at all times, malakas po kami. Amen? Kaya nga, we always covet your prayers, lalo sa ating pastor. Tama? Kasi hindi po madaling tumayo dito eh. Tama? Hindi madali mangharal ng salita ng Diyos eh. As I studied this message, sabi ko, ganun ba ako kasama? Na wala ka man lang kaibigang maituturing, di ba? Sabi ko nga, nag-uusap kami, kasi may mga kaibigan ka, na hindi nila maintindihan yung pamumuhay na meron ka eh, bilang mananampalataya. Tama? Yung kahit anong pilit mong madala sila, tinatanggihan nila. Will that make you a bad friend? Hindi. You're trying to reach out eh. Hindi naman pwedeng araw ng linggo nandito ka, Monday to Saturday namumuhay ka sa mundo. Hindi pwedeng ganun eh. Tama? So, there are things na makikita mo lang dahil sa biyaya ng Panginoon. Baka po akala kasi natin, save na ako, okay na yun. Do you really know ano ba talaga yung dinulot ng salvation sa'yo? Amen? Kasi bakit? Kung alam mo ito, hindi ka mawawala sa simbahan. Sabi ko nga kanina, kung meron ka intimate relationship with God, hindi mo pababayaan yung mahalaga sa Kanya. Tama? Tama po ba? Amen. So, sabi nga, God invite us to enjoy friendship and fellowship with all three persons of the Trinity, our Father, the Son, and the Holy Spirit. Let's open our Bible in John chapter 15, verse 15. Yan, pakibasa po ng lahat ng kababaihan. All the ladies. John chapter 15, verse 15. Amen. Sabi niya, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon, ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na naririnig nyo sa aking Ama ay may ipinapakilala ko sa inyo. Alam mo, ganun na lamang tinuturing, pinapahalagahan ng ating Panginoon yung pagkakaibigan na meron tayo sa Kanya. Sabi niya, I will not call you servants. Bakit? Pag servant ka, limitado lang yung alam mo. But I call you friends. Ang tanong, do you appreciate your friendship with Jesus? Na-appreciate mo ba yung pagkakaibigang na meron tayo sa Kanya? In most cases, the transition from acquaintance to friendship occurs gradually. Alam niyo po, ang malalim na pagkakaibigan, it takes a lot of time. It takes a lot of effort. Tama? Hindi pwedeng nakakilala kayo, okay na yun. After that, you expect to be intimate? Hindi po. Sabi nga, we reach out to offer friendship by offering our potential friend, crying, listening, talking, sharing, accepting, and affirming. Diba may napanood nga ako recently na movie, sabi niya kung talagang magkakaibigan tayo, bakit hindi tayo nagkikita?
Bakit hindi natin alam yung pinagdadaanan ng bawat isa? Kung tunay na magkakaibigan tayo, kung tunay na matatalik tayo magkakaibigan, bakit tuwing may okasyon lang tayo nagkikita? Natanong mo na ba yan? Di ba? Kung may birthday, minsan nakakalungkot man, kung may patay sa pamilya, kaibigan, doon na nagkikita-kita. Tama? Paano natin ano yan sa ating paglilingkuran sa Diyos? Di ba? Kung kailan may okasyon, doon ka lang nakikita. Tapos sasabihin mo, kaibigan ko ang Panginoon, matalik ako, malalim yung pagrelasyon ko sa Diyos, pero pili lang yung pinupuntahan mo. Amen? Pag umaga, nandito ka, pag hapon, wala. O kundi, ay, nagsimba na ako ng hapon, okay na yon. Pag Wednesday, wag na po. Baka lumagpas na ako sa langit. Tama? Ano naman kung lumagpas ka sa langit? Nasa langit ka pa rin, amen? Di ba? Akala mo kasi yung ginagawa mo, hihigit sa ginagawa ng Diyos. Hindi po. Kaya mo siya nagagawa dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen? So, it takes time and effort to build a friendship. Yung pagkakaibigan na meron ka, it takes a lot of time. Di ba? A lot of effort. Ako naalala ko pa, nung bata pa ako, may kaibigan ako, matalik kami, may nangyari sa kanya. Wala akong pera that time. Di ba? Binenta ko yung bintana. Sililipat na kami. Yung malaking bakal ng bintana, binenta ko sa junk shop. Hindi pala sa amin yun. Doon pala yung sa lumang bahay. Di ba? Binitbit ko mula doon hanggang EDSA, diladala ko. Para yung pera, bibili ko ng load. Para tawagan lang yung kaibigan ko. Di ba? Kasi bakit? Kaibigan eh. Tama? Willing ka. Di ba? Na magpuyat pagkasama mo kaibigan mo. Di ba nga pagkausap mo ang kaibigan mo, hindi mo namamalayan ng oras? Tama? Dahil pagkasama mo nga kaibigan mo, hindi mo namamalayan, may pananambahan eh. Tama? Ay, Sunday pala, dapat pala nasa church ako. Kasama ko kasi kaibigan ko eh. Tama? Pag kaibigan mo nakausap mo, di ba? Minsan nga hindi pa nagsasalita, alam mo ni. May problema ka, no? Tama? Tapos pag narinig nyo pa yung favorite song nyo, di ba? Nung high school kayo o yung college kayo, di ba? Sasabay kayo, kakanta kayo, di ba? Dumarating yung time kahit wala na kayong ligo, okay lang basta magkakasama. Tama? That's kind of friendship we have. Pero ang tanong, kaya mo bang gawin sa Diyos yun? Kaya mo bang sabihin na, willing akong mapuyat para sa Panginoon? Willing akong magbigay para sa Panginoon? Sabi nga, nothing can add more to your life than having truly intimate friends. Sabi nga, di ba, pag nakatagpo ka ng totoong kaibigan, ikaw na yung pinakamayamang tao sa mundo. Tama? How much more an intimate friendship? How much more yung sobrang intimate na relationship, na friendship na meron ka? Sabi nga, just friends, yung salitang just friends is a goal worth pursuing. Hindi lang naman masaya yung salitang just friends sa mga nanliligaw eh, tama? Yung nanliligaw ka, ayaw mo nung salitang magkaibigan lang tayo. Ayaw na ayaw mo yun eh, tama? Kasi iba yung intention mo. Pero sa pagkakaibigan, yun yung goal mo eh. Friendship can take up 3 years to build, and building friendship is much the same for children as adult, but a bit quicker. Diba? Sabi nga natin, it really takes time. May pagdadaanan kayo, may pagsubok kayong pagtatagumpayan. And that's make your friendship stronger. Tama? Sabi nga nila, yung pagkakaibigang sinubok ng panahon, ang hirap magiba. Tama? Yung kahit anong mangyari, kaibigan ko yan eh. Diba? Kaibigan ko yan. The same word is used to refer to the best man. Diba sa isang kasalan may best man? Sabi nga natin, lahat invited sa wedding, pero iba yung role ng best man. Siya yung katabi ng groom. Siya nakakita kung paano umiiyak yung groom habang naghihintay ng bride. Tama? Intimate. Ganon din sa king's inner circle. Sabi nga, lahat ng tao pwede magsama, pero iba yung inner circle eh. Iba yung closeness. That God would want me for a close friend,
Sabi nga, parang hirap intindihin. Ano bang meron ka? Ano meron ako? Para hangarin ng Panginoon maging kaibigan ka. Ano bang pwede mo ipagmalaki sa Kanya? Tama? Sabi nga ng Exodus 34 verse 14, napakibasa naman po ng mga kalalakihan. Exodus chapter 34 verse 14. All the men, ready, read. Amen. Sabi nga, our God is a jealous God. God deeply desires that we know Him intimately. Ang tanong, kilala mo ba talaga ang Panginoon? Amen? I'm not asking gaano ka nakakatagal nagsisimba. Ang tinatanong ko, gaano mo nakakilala ang Panginoon? Sabi nga, in fact, He planned the universe and orchestrated history, including the details of our lives, so that we could become His friends. Sabi po ng Acts 17:26, and had made of one blood all nations of men, for to dwell on all the face of the earth, and had determined the times before appointed, and the bounds of their habitation. Ang ating pong Panginoon, okay, verse 27, sabi pa yan, that they should seek the Lord, if haply they might feel after Him, and find Him, though He be not far from every one of us. Knowing and loving God is our greatest privilege. And being known and loved is God's greatest pleasure. Gaano mo kakilala kamahal ang Diyos? Tayo po ay magse-celebrate na ng ating 40th church anniversary. Ibig sabihin, kung membro ka ng simbahang ito, nasaksihan mo yung kabutihan ng Diyos sa simbahang ito. Amen? Kaya nga dapat habang tumatagal ka, dapat mas lumalalim at lumalalim yung relasyon mo sa Diyos. Hindi dapat habang tumatagal ka, unting-unting nawawala yung init na meron ka. Sabi ng Colossians 4:2, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Sabi nga, sa Jeremiah 9:24, but let him that glorifieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. Alam mo ba yung nagpapasaya sa Diyos? O sabi natin, alam mo yung nagpapasaya sa Kanya, ginagawa mo ba yung nagpapasaya sa Diyos? Sabi nga, it's easier to understand a master-servant relationship or a creator-to-creation relationship or a father and child. Pero ano nga ba ibig sabihin na maging kaibigan ng Diyos? At ang tanong, paano ba tayo magiging kaibigan ng Panginoon? How do you meet someone if you don't know anyone? Sabi nga, how we become a best friend of God. Number 1, again, 2 puntos lamang po to. Number 1, through constant conversations. How we become a best friend of God? Through a constant conversation. 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Magsipanalangin kayong walang patid. Sabi nga, of course, it is important to establish a habit. Maganda po na meron kang quiet time sa Panginoon. Sino dito may quiet time? Tayo, di ba? Alam niyo po, ang ating pastor is a great testimony. Di ba? Kung paano, kahit gaano siya ka-busy, he find time to have a quiet time with God. Ang abi mong presidente sa Adult Men, encourage us every day to have a quiet time. Maganda po yan. Okay? Pero, hindi lang dapat humihinto dyan. Ano ibig sabihin nun? Ang Panginoon, hindi lang niya hangad na mag-set ka ng appointment ng araw mo para sa Kanya. Na maglaan ka 4 a.m. to 5 a.m. para sa Panginoon. Ang tanong, from 6 onwards, ano na gagawin mo? Sabi niya, He wants to be included in every activity, every conversation, every problem, and every, or even every thought. Alam mo, sabi nga, maganda yung may quiet time ka, pero nais ng Diyos, hindi ka lang matatapos doon. Tama? Iba sa atin, we have quiet time, then after that,
ikaw na bahala sa buhay mo. No. Dapat, we learn, na aside from our quiet time, meron kang continuous conversation with God. You can carry on a continuous, open-ended conversation with Him through your day, talking with Him about whatever you are doing or thinking at the moment. Alam mo, dapat hindi lang natatapos dun sa quiet time. Dapat every part of your life, of your day, kasama mo ang Panginoon. Kung paano ang hangin humihinga ka, di ba? Para makuha ng oxygen, the same thing with God. With your conversation with God. Kaya nga sabi ng talatang binasa natin, pray without ceasing. Meaning, conversing with God while shopping, driving, working, or performing any other everyday task. Di ba ang ating pastor, lagi niya sinasabi yan? Di ba? Kahit sa paghahanap ng parking, he pray. Tama? While nagmumotor siya, he pray. He talk to God. Ikaw, do you talk to God? Amen? Ako everyday, after my quiet time, pag nagre-ready na ako, may mga nagpe-pray ako, Lord, pwede ba sa oras na ito, makasakay ako ng tricycle, ng ganito, makasakay kagad ako ng jeep, yung hindi po ako papasok sa school, lalakasabit sa jeep all the way. Sina-experience ko yan pag umaga, ang hirap sumakay. Diba? To the point na, sabi nga nasa ako, lagi ka may sugat. Diba? Kasi na sumasabit Diba? Sabi nga, a common misconception is that spending time with God means being alone with Him. Of course, at Jesus' model, you need to time alone with God. Tama po yun. Walang mali doon. But this is only a fraction of your waking hours. Kung yun lang yung nilalaan mo para sa Diyos, napakaliit nun. Tama? Kaya ang nais niya, kahit anong ginagawa mo, kausap mo ang Diyos. Before you do anything, pasalamatan mo ang Panginoon. Sabi nga, everything you do can be spending time with God. Sabi nga, kung papakinggan mo ang ating pastor, lahat ng gagawin niya, hindi pwedeng mawala ang panalangin. Okay? May maliit na event tayo, malaking event tayo, ginagawa lagi, we pray. Diba? Every Sunday, nagpe-pray po kami. Diba? Every Saturday, nagpe-pray po ang mga staff. Lahat ng gagawin mo, dapat continuous conversation with God. Everything you do, sabi nga, is spending time with God. If He is invited to be part of it and you stay aware of His presence. Palagi mong kausap ang Panginoon, di ba? Hindi ka magsasawa sa Kanya. Tama? Kung paano sa kaibigan mo, sabi mo kanina, you are willing to spend hours and hours talking to your friend, dapat ganun ka rin sa Diyos. Di ba? Lord, ito yung nangyayari sa akin ngayon. Di ba? Parang nababaliw ako, parang hindi ko na alam po yung gagawin ko. Bago ka pa lumapit kung kanino man, ang tanong, nakausap mo ang Diyos. Friendship is about more than details. It is companionship, caring, and love. Diba? Yung willing kang, bago ka gumawa ng isang bagay, i-consider mo muna, ano ba sasabihin ng Diyos? Kaya nga po, sa ating school, bago sila magsimula ang araw nila, may devotion sila. Ganun din ang mga staff. Diba? Then, bago sila sumagot ng paces nila, meron silang verse na i-recite. Bakit? Tinitrain sila na bago mo simula ng araw mo, bago matapos ang araw mo, o anong bahagi ng araw mo, kailangan kausap mo ang Diyos. The classic book on learning how to develop a constant conversation with God is Practicing the Presence of God. Naniniwala ang Panginoon, lagi mong kasama. Tama? Lagi mo siyang kasama Kaya ang kausapin siya, natural lang dapat sa'yo. Tama? Kasama mo siya lagi Tama ba itong gagawin ko? Hindi mo magagawa yan kung hindi malalim yung pagmamahal mo sa Kanya. Kung hindi malalim yung relasyon mo. Diba? Sabi nga, it takes a lot of time, a lot of effort. Sabi nga ni Brother Lawrence sa kanyang book, sabi niya, A Humble Cook in a French Monastery. Sabi niya ni Brother Lawrence,
He was able to turn even the most commonplace and menial tasks like preparing meals and washing dishes into the act of praise and communion with God. Alam mo yung pag-worship mo sa Panginoon, hindi lang pag umaawit ka dito. Kundi bawat maliit na bagay na ginagawa mo, dapat para sa Panginoon. Amen? Yung mga nagdi-design ng flowers na yan, I'm sure bawat gawa nyo yan, pinapanalangin nyo sa Panginoon. Amen? Yung mga nag-usher dyan, di ba? Lahat yan inaalay natin sa Panginoon. Sabi nga, the key to friendship with God, he said, is not changing what you do. Alam mo, ang key para sa ayos or intimate relationship, hindi baguhin yung ginagawa mo, kundi changing your attitude toward what you do. Ano ibig sabihin? Sabi niya, instead of you normally doing it for yourself, you begin doing it for God. Kahit maliit na bagay. Sabi nga, yung ginagawa niyong paglilinis sa church, yung pagbabantay nyo, yung pagmiminister mo, yung pagsisoul winning mo, pagbabible study mo, pag ginagawa mo yan sa pangalan ng Panginoon, hindi maliit na bagay yan. Amen? Lahat ng gagawin mo dapat ayon o para sa ating Panginoon. Kaya nga hindi ka pwede makipag-away. Tama? Kasi bakit? Kung makipag-away ka, para ba sa Panginoon yan? Diba? Sabi nga, today we often feel we must get away from our daily routine in order to worship God. Diba? Iniisip mo, kailangan siguro, hindi muna ako magturo, no, para magkaroon ako ng intimate time with God. O siguro, hindi muna ako sa Sunday school para magkaroon ako intimate time with God. But that is only because we haven't learned to practice His presence all the time. Diba? Sabi ko nga, magagawa mo lang to pag lumalalim yung relasyon mo sa Diyos. Ako alam ni Ma'am Ferry to, I'm one of the person na bless sa buhay niya. Kahit anong nangyayari sa buhay niya, di ba? Lahat yon sa biyaya ng Diyos. She never claimed na dahil sa no. Pag nakausap mo si Ma'am Ferry, wala siya ibang ginawa, kundi para sa Panginoon yan. Sa Panginoon yan. Di ba? Ganon din po ba tayo? I mean, brother, it's easy to worship God through the common tasks of life. He didn't have to go away from a special spiritual retreat. That is God's idea. Di ba? Kung babalikan natin yung time in Eden, hindi naman sila nagsiset ng oras eh. Oh, gantong araw, we worship natin ng Panginoon. No. Normal sa buhay nila yun. Dapat ganun din po tayo. Adam and Eve were in constant communion with God. Di ba? Because God is with you all the time, no place is any closer to God than the place where you are right now. Kahit ano pa pinagdadaanan mo, ano man sitwasyon mo ngayon, kasama mo ang Diyos. Amen? Kaya nga, every time, dapat mino-worship mo, kinakausap mo ang Panginoon. Do we do that? Diba? O ang prayer time mo lang tuwing Wednesday. O minsan wala ka pa. Tama? O ang prayer time mo lang, diba? Pag magkakain, doon mo lang siya naaalala. No. Sabi nga, let us pray a shorter conversational prayers continually through the day rather than trying to pray long session of complex prayer. I do not advise you to use a great multiplicity of words in prayer. Di ba nakarinig ka na ng tao pa nanalangin, di ba? Ano-anong words ang ginagamit? Di ba? Hindi hinihingi ng Diyos sa iyo yun. Sabi niya, we often the occasion of wandering. In the age of attention deficit, sabi nga, 450-year-old suggestion to keep it simple seems to be particularly relevant. Sabi nga ng 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Meaning, pray all the time. Paano yun nagiging possible? Sabi nga, we have what we call breath prayers. Familiar ka doon? Yung maliliit lang, short word lang. Di ba? That will remind you that you need to talk to God. Amen? Pwede mo sabihin na, Lord, you are with me. Di ba? Naalala mo yung pandemic, meron tayong tinatawag na 7 prayers of thanksgiving. Tama? Na magsiset ka ng time where you can praise God. Di ba? Pwede mong gawin yan. Mga short prayers. Or kaya mga short praises sa Bible.
Tama? Alam nyo po, yan yung kagandahan na nagbabasa ka ng Word of God. Amen? You can quote, you can claim the promises of God. Sabi nga, you can also use a short phrases on the Scripture. Diba? Lagi mo sasabi, Lord, matinding challenge to pero sabi ng salita mo, for me to live is Christ. Marami pong pangako ang Panginoon para sa atin. Pwede mo po yung i-claim every time. Pray as often as possible so it rooted you deep in your heart. Yung tamang ang panalangin maging normal sa'yo. Diba? Sabi nga, just be sure that your motive is to honor God, not to control Him. Dapat tama yung motibo mo. Hindi yung magpe-pray ka, di ba? Parang sinasabi mo, Lord, sagutin mo yung panalangin ko, ginawa ko, wag ganun. Kundi you pray in honor of God. Practicing the presence of God is a skill, a habit you can develop. Sa ating mga bago mananampalataya, di ba? It's a habit. Yan si Kuya Alex, no? Yung nabaptize kanina. Kasama na namin siya sa adult men kanina. Amen? Nakakatuwa, di ba? Yung ating mga bago mananampalataya, sabi nga, they find ways. Di ba? Tayo naman, habang tumatagal ka, dapat mas lumalalim yung relasyon mo sa Diyos. Sa simula, siguro kailangan mo ng reminder. To remind you na, ay, kailangan ko pala manalangin sa Diyos. Kailangan ko pala magpasalamat sa Diyos. Okay yan. Until maging habit mo na yan. Maging lifestyle mo na yan. Amen? Yung pag-aakay ng kaluluwa. Sabi ko nga kanina, if you have an intimate relationship with God, dapat yung mahal niya, mahal mo rin. Yung mahalaga sa Kanya, mahalaga rin sa'yo. Amen? Ang tanong, ang soul winning po ba mahalaga sa Diyos? I cannot hear you. Ang soul winning po ba mahalaga sa Diyos? Ang tanong, ba't di mo ginagawa? Diba? You have intimate relationship, diba, with God. Ang prayer, mahalaga pa sa Diyos yan. Ba't di ka nananalangin? Amen? Kaya yung iba sa inyo, sabi nga, ba't hirap ka, pag ikaw pinag-pray, hirap ka? Kasi bakit? Hindi mo ginagawa eh. Tama? Pag ginagawa mo yan, okay, mahal sa umpisa. Sabi ko nga sa mga midlers kanina sa Sunday School Lower, diba? Sa simula, kakabahan ka pa. Diba? Nagsimula kami, di pa namin alam yung sasabihin eh. Pero maganda dyan, tinetrain tayo. Amen? And eventually, magiging normal na lang sa'yo ang manalangin. Diba? Normal na lang sa'yo kasi mahal mo ang Panginoon. Okay? Sabi nga natin, ang pananambahan, mahalaga pa sa Diyos. Mahalaga po ba ang pananambahan? Dapat hindi na question sa'yo 9 o'clock. Tama? Kasi mahalaga yun eh. I'm sure, pag meron kayo meeting with your friends, with your intimate friends, ayaw mo mahuhuli ka. Kasi bakit? Ang sabi nila, pag nahuhuli ka, ikaw yung pag-uusapan. Tama? Di ba? Pag late, yun yung naging topic eh. Tama? Sa Panginoon dapat, excited kang pumunta. Amen? So ano pa? Giving. Yung pagbibigay. Mahalaga ba sa Diyos yan? So dapat hindi question sa'yo yan. Ang pagmamahal at pag-aalaga sa pastor, mahalaga ba yan? Amen. Kaya dapat, hindi na question sa'yo, magbibigay ba ako para sa Pastor's Day? No. Kasi intimate eh. Tama? Kung paano mahalaga ang pastor sa simbahan para sa Diyos, dapat mahalaga din sa'yo. Amen? So, sabi nga, you might post little notes that say, God is with me and for me right now. Sabi nga, if you have a watch or cell phone, you can put an alarm. Diba? You can do it to remind you, uy, kailangan ko na manalangin. Sometimes you can sense God's presence, other times you won't. May mga pagkakataon, mararamdaman mo yung presensya ng Diyos. Pero mga times na hindi din. But it doesn't mean wala siya doon. Sabi nga, imagine this. Kung ang Panginoon ay voicemail, familiar kayo sa voicemail? Yung pag hindi mo ma-reach yung tao, dediretso sa voicemail. Tama? Try to imagine if you learn that to leave a voicemail as necessary para sa Panginoon.
Paano nga kaya kung may voicemail ang Panginoon? Sasabihin doon, thank you for calling the Father's house. If you have a request, press 1. For thanksgiving, press 2. For complaints, press 3. For all other inquiries, press 4. O sabihin natin, di ba tayo, madalas may excuse ka sa Panginoon? Tama? Paano kaya ang Panginoon naman may excuse sa'yo? Ano ibig sabihin? Pag lumapit ka, sa maririnig mo, pag tumawag ka, all the angels are helping other customer right now. Please try your call later. Please stay on the line. You can call, your call will be answered in order it was received. Tapos makakarinig ka ng tunog. Diba? Or you can imagine getting a response sa Holy Spirit na sasabihin, if you would like to speak with Gabriel, press 1. If you want to speak with Michael, press 2. Or kaya, if you want to speak with any other angel, press 3. Diba? If you want to talk to Lucifer, katabi mo na lang siya. Ganun ba yun? Hindi po. So sabi nga, if you like to speak with King, or you would like to hear a sing or a psalm with King David, press 4. So, sabi nga, to find out if a loved one has been assigned to heaven, kung gusto mo daw malaman, kung yung namatay mong loved ones ay nasa langit, please enter yung kanyang social security number. For reservation at the Father's house, press letter JOHN, followed by the number 316. For answer to nagging questions about dinosaurs, the age of the earth, or Noah's Ark, sabi niya, wait until you get here. Or kundi kaya, makakarinig ka ng response, our computer show that you have called once today already. Please hang up immediately. Di ba ito yung mga ayaw mo mapakinggan pag tumatawag ka? Paano kung ganyan ang office ng Panginoon? Sabi niya, this office is closed for the weekend. Please again call on Monday after 9 a.m. Imagine no, kung ganun ang Panginoon, pag tatawag ka, magpe-pray ka sa kanya, Ate Lea, sasabihin ng Panginoon, sorry, di ba? You don't have a load to make this call. Di ba? Please give your offering. Di ba? Pag ganun yung napapakinggan mo, pero thank God, our God is real. Amen? Thank God na hindi siya tulad ng voicemail. Thank God, our God, you can call Him anytime. And God will hear you every time. Amen? Hindi busy line. Kahit sabay-sabay pa tayo tumawag, mapapakinggan ka ng Panginoon. Amen? God takes each call and knows each caller personally. Alam niyo po ako, nag-work ako sa BPO for 14 years. Di ba? Isa po sa training dyan to build rapport. Diba? Kakausapin mo, kukwentuhan mo. Diba? May mga times na may mga epic fail ka rin. I remember, diba? Antok na antok ako, may nakausap akong matanda. Tinanong ko, how are you? Diba? May sinabi siya, hindi ko naintindihan. Okay? Yung pala sinabi niya, parang, my cat is dying. Diba? Ang sagot ko, parang sinagot ko ay, oh, that's good. Diba? Sabi niya, no, you can't understand me, my cat is dying. Ang sagot ko, oh, I'm sorry, I thought you are. So kung i-analyze mo, parang sinabi ko, akala ko po kayo yung mamamatay. So instead na bibigyan ako ng mataas na rating, mababa yung nakuha ko. Bakit? Hindi ko napakinggan mabuti. Diba? May times naman na sobrang build mo ng rapport, diba? Where you're at right now, I'm in LA. Diba? Magpapanggap ka pa taga LA. Which part? Ano bang part ng LA? Diba? Are you in North? Niloloko ko na ako North. Sabi ko, North? Yes, North. Yung pala walang North sa LA. Diba? So those are the funny times. Pero ang Diyos, never siya magkakamali sa'yo. Pag lumapit ka sana, minsan nga, hindi mo na masasabi yung panalangin mo, pero God still knows anong kailangan mo. Amen? Sabi nga, you will cry for help, and He will say, here am I. Nandito lang ako.
Ang problema kasi sa atin, di ba? Ikaw yung lumalayo sa Diyos. May problema ka na, nahihirapan ka na, instead na siya yung una mo lapitan, di ba? Ang una mong gagawin, magpo-post ka sa FB. Di ba? I'm feeling sad. Uhu. Di ba? Ngayon, mapapansin mo, meron na silang thought, pwede ka na maglagay kung ano nasa isip mo. Di ba? I'm exhausted. Pwede mo na ilagay doon ngayon, di ba? Pero ang Panginoon, kahit hindi mo na kailangang ilagay, alam ng Diyos yan. Thank God we can never call and be told the computer is down. Alam niyo po, ayaw ko pag tumatawag, di ba? Pag tumatawag ka, yung ipi-place ka on hold na napakatagal. Di ba? Kasi doon ako nagtatrabaho kung alam ko yung ginagawa nila eh. Di ba? Kasi ginagawa ko rin yan eh. Hold mo lang. Di ba? Tapos ang gagawin mo, lalo na yung mga work from home, di ba? I-hold lang, magluto muna ako ng pansit canton dito. Di ba? Tapos babalik ako, wait lang po, more minutes, kasi hindi pa luto eh. Di ba? You will be placed on hold. I will just check your account. Pero ang totoo nun, inaantok lang siya, nanonood lang siya. Di ba? So, sa Panginoon, hindi mo ma-experience yun. If you are thinking an experience of His presence through all of this, you have missed the point. We don't praise God just to feel good. Alam niyo po, ang ating paglilingkuran sa Diyos is not based on feelings. Imagine mo, kung based sa feelings mo, ang feelings natin pabago-bago eh. Tama? So hindi po siya based doon. Your goal is not a feeling, but a continual awareness of the reality that God is always present. Alam mo yung katotohanan lang na intindihan mo, malaman mo, na ang Panginoon laging nandyan para sa'yo, sapat na yun eh. Amen? Yung kahit anong pinagdadaanan mo, alam mo meron kang pwedeng lapitan. Any time of the day, iba may kaibigan kami, oras mo lang pwedeng kausapin. Pero ang Diyos, 24/7 pwede mo siyang kausapin. At ang maganda pa yan, walang hinihinging kapalit ang Diyos. Amen? At kahit anong pagkakamali mo, maiintindihan ka pa rin ng Diyos. Maaring nawala ka, nanlamig ka, pwede kang bumalik sa Diyos. Ang kagandahan, hindi ka na kailangan lumayo. Kasi bakit nandyan lang siya sa'yo? That is the lifestyle of worship. So, becoming a best friend of God, number 1, through constant conversation. Pangalawa, wow, parang ngumiti yung mga mata nyo ha. Pangalawa, through continual meditation. Not only through constant conversation, we can become a best friend of God, but also through continual meditation. A second way to establish a friendship with God is by thinking about His Word throughout your day. This is called meditation. The Bible repeatedly urges you to meditate on who God is and what He has done and what He has said. Alam mo bakit hindi mo ito magawa? Sa tingin mo, question, bakit hindi mo siya magawa? Hindi mo binabasa yung Word of God. Pag preaching, hindi ka nakikinig. Tama? Paano mo siya i-meditate? Kaya nga po, I'm so blessed nung ating pastor encourage us to read the Word of God. Diba? Si Sir Moring, mga leaders natin, encourage us to read the Word of God. Iba yung feeling pag nabasa mo yung salita ng Diyos eh. Diba? Naiintindihan mo na siya through preaching, mas lalo mo pa siya maiintindihan. Diba? Yung pag binasa mo siya, hindi mo lang siya basta binasa just for the sake na, uy, ako nabasa ko to. Hindi. Kundi talagang uunawain mo, ano ba gusto ng Diyos para ating sa akin? It is impossible to be God's friend apart from knowing what He says. Kung hindi mo siya kilala, kung hindi mo alam yung nais niya, mahirap maging best friend mo siya. You can't love God unless you know Him. Naniwala kayo doon? Sabi niya, you can't love God unless you know Him, and you cannot know Him without knowing His Word. Hindi pwede na sasabihin mo, kaya ko maging malapit sa Diyos nang hindi mo binabasa yung salita niya. Amen? Alam mo, pag binabasa mo yung Word of God, di ba? Doon mo maintindihan, ay, ganito pala yung nais ng Diyos sa gawin ko. Minsan yung sagot sa panalangin mo, sa tanong mo,
nasa salita na ng Diyos eh. Pero, bakit ang hirap sa'yo? Kasi, hindi mo pinapamuhay. Hindi mo binibigyan ng oras ng nabasahin ng Word of God. Gaano ka nakatagal na mananampalataya? Sino dito yung 10 years above? O 10 years? 5 years, 5 years. 10 years. 15 years na member ng church. 20 years na member ng church. Meron pa ba? 35. Yan. Ang tanong, ilang beses mo na nabasa ang Word of God? From cover to cover. Amen? I challenge every one of you, read the Word of God. Di ba? Leader ka, member ka, kailangan alam mo ang salita ng Diyos. Para pag may nakausap ka, bakit yung iba sa atin, di ba pag may napanood ka kung anong-anong video sa YouTube, ang bilis mong maniwala. Hindi ka rooted ng Word of God eh. Amen? Pag nagtuturo dito, hindi mo pinapakinggan. Hindi ka nagte-take down ng notes. Di ba? Alam niyo po, sa adult men, we have a great, tawag dito, opportunity, privilege na every third Sunday, we talk about doctrine. Bakit? Mas lumalawak yung kaisipan namin eh. Tama? Na ay, ganun pala. Ganun pala yung tungkol sa Panginoon, yung pagiging Panginoon niya. Di ba? Dapat alam mo. Sabi nga ng 1 Samuel 3:21, and the Lord appeared again in Shiloh, for the Lord revealed Himself to Samuel in Shiloh by the word of the Lord. God still uses the same method today. While we cannot spend all the day studying the Bible, you can think about it through the day, recalling verses you have read, or memorize and mulling them over in your mind. Ako na-appreciate ko yung mga natututunan ko pag nagbabasa ako ng Word of God. Diba? Na si Abraham pala, nagkaroon pa siya ng another wife. Diba? Ang ano pala, ang Panginoon, hindi lang siya nagpakain ng 5,000. Diba? Meron pa siyang isa pang pinakain na multitude. Hindi mo maintindihan niya kung hindi ka mag-spend ng time reading the Word of God. Meditation is often misunderstood as some difficult, mysterious ritual practiced by isolated monks and mystics. Akala kasi natin, pag sinabi mo meditation, ito yung ginagawa ng mga monghe. Nasa templo lang sila, yun lang yung ginagawa nila, di ba? They meditate. No. Meditation is simply focusing, thinking, a skill anyone can learn and use anywhere. When you think about a problem over and over in your mind, diba? Pag ang problema, paulit-ulit mong nire-recite, nire-rehearse sa utak mo, ano magiging ikaw? Mapupuno ka ng worry. Tama? Paano kaya to? Saan kaya kukuha ng pag-e-enroll? Diba? Katapos na ng school year, another school year na naman. When you think about God's Word over and over in your mind, that's meditation. So, ang tanong, ano yung ipinaulit-ulit mo sa utak mo? Problema ba? O salita ng Diyos? Sabi, pag problema, you become a warrior. Di ba? Lahat na lang ng bagay sa'yo, ay, ang hirap naman yan. Di ba? Kasi bakit? Nauuna sa'yo yung worry. Ang nakikita mo, yung problema, hindi mo nakikita yung pagkilos ng Diyos. Amen? Kakayanin pa ba namin to? Di ba? Alam ko, hindi lang ako nakakaramdam, but every leaders that we have, lahat tayo gusto natin lumago yung grupo natin. Eh. Tama? Wala sigurong magsasabi ng leader dito o preacher na okay na ako kung anong grupo meron ako. No. Di ba? Minsan nga na-overthink ka na eh. Di ba? Ako minsan, asawa ko sasabihan ako, chill ka lang. Di ba? Relax ka lang. Kasi, every time mag-uusap kami, we always pray, ano ba gagawin natin? Di ba? Paano ba tayo gagamitin para lumago yung gawain? Amen? Pero pag yun ang problema, paulit-ulit, magiging warrior ka. Kung ganun din pala gagawin mo, isipin mo na yung salita ng Diyos. Amen? So you can meditate. If you know how to worry, then it will be easy for you to meditate.
Kaya mo mag-worry eh. Bakit hindi mo kaya mag-meditate? Amen? Papalitan mo lang yung nasa isip mo. You just need to switch your attention from your problem into Bible verses. Amen? The reason God considered Job and David his close friend was that they value His word above anything else. And they thought about it continually throughout the day. Sabi nga ng Job 23 verse 12, neither have I gone back from the commandment of His lips, I have esteemed the words of His mouth more than my necessary food. Umabot ka na ba sa punto na mas mahalaga sa'yo ang salita ng Diyos higit kanino man, higit saan man? Amen? O hanggang ngayon, hindi mo i-develop ang pag-ibig mo sa Word of God. Amen? Sabi ni David sa Psalms 119 verse 97, oh, how I love thy law, it is my meditation all the day. Diba? Pag ang salita ng Diyos ang pinaulit-ulit mo, araw-araw sa buhay mo, mas lalo mo maunawaan ano ba nais ng Diyos sa'yo. Amen? Lahat tayo gusto natin sundin yung kalooban ng Diyos. Tama po ba? Amen? Hindi mo malalaman yan pag hindi ka nag-i-spend ng time sa salita niya. Friends share secrets, and God will share His secrets with you if you develop the habit of thinking about His Word throughout the day. Sabi nga, loyalty, equality, and respect build friendship. Gano'n ka ka-loyal sa Panginoon? Diba? Di ko sinasabi na pag nasa Panginoon ka, wala ka lang problema. Wala pong katotohanan. Pag nasa Panginoon ka, may problema ka pa rin. Baka mas madami pa yung problema mo eh. Tama? Ang pagkakaiba lang, may Panginoon ka. Meron kang salita niya na pwede mong yakapin. Pwede mong kapitan. Friends are loyal and trustworthy. No one can confide in someone they cannot trust to be loyal and to keep his and her secret. Iba po yung ibahagi yung sekreto sa isang tao eh. Amen? Ang Diyos willing siyang gawin yun sa'yo. Friends have similar values. Hindi ka pwedeng magkaroon ng kaibigan na iba yung values na meron siya. Tama? Kaya nga, pili-pili yung intimate friends mo eh. Yung close friends mo eh. Our value system is so important to us that our friends' values must be close to our own or we will not have respect for this friend. Sabi nga, God told Abraham His secrets. And He did the same with Daniel, Paul, the disciple, and other friends. When you read your Bible to hear a sermon or listen to a podcast, don't just forget it and walk away. Develop the practice of reviewing the truth in your mind, thinking about it over and over. Pag may napakinggan ka salita ng Diyos, paulit-ulitin mo. Amen? Namnamin mo. Kung paano pag ikaw may nagustuhan kang pagkain, tama? Pag may nalasahan kang bagong pagkain, uulit-ulitin mo hanggang magsawa ka, dapat ganun din ang salita ng Diyos sa'yo. Amen? Uulit-ulitin mo para pag may dumating na problema sa'yo, hindi ka mauuga. The more time you spend reviewing what God has said, the more you will understand the secret of this life that most people miss. Sabi nga ng Psalms 25 verse 14, the secret of the Lord is with them that fear Him and will show them His covenant. Sabi nga, start practicing a constant conversation with God and continual meditation on His Word. Sabi nga, hindi ka exempted sa problema. Tama? Hindi ka accepted sa pagsubok. And trust me, kahit gaano ka katagal, okay, may problema kang pagdadaanan. And this problem will shake you. Tama? Isu-shake ka ng problema. As we close, okay, I want you to see this illustration. Sabi nga natin, lahat tayo, ligtas ka man o hindi,
dadaan ka sa shake ng mundo o sa problema ng mundo. Iaalog ka ng mundong ito. Tama? Yung hindi ka pa nakakalagpas sa isang problema, may problema na naman. Diba? Ako last Friday, I'm so happy makita si Kuya Ernel, no? Sabi ko talaga, Tay, salamat, nakita ka namin. No? Kasi siya sa pinagpipray natin. Diba? And sabi nga niya, he will not miss the world to see ang kanyang bunso graduate. Amen? So, ma-appreciate mo talaga. So, I want you to see this one. Yan. Iyan, sama mo ako dito. Iyan Luna. Yan. Sama mo si Meljun. Yan. So, meron po tayo ditong special offer. Hindi naman. So, meron tayo ditong soft drinks at water. Yan. Yan. Sige, hawakan nyo. Tag-isa. Dito ka. Yan. Then, try to shake it. Huwag mo bubuksan, Brad. Shake mo lang. Shake. Yan. Shake mo pa. Meljun, shake. Shake, shake, shake. Yan. Iharap ka sa kanila. Minsan na ma-expose yan. Shake mo lang, shake. Sa buhay, nadaan ka sa shake ng buhay. Problema man yan, hamon man yan. Di ba? Alam ko sa mga magulang, di ba? Ngayon, sabi mo, saan ko kaya kukunin to? Tama? Isipin mo, paano ko kaya mabibigay yung commitment ko? Paano ko kaya mabibigay yung pangangailangan ng pamilya ko? Sige, shake nyo lang. Tingnan natin sino magaling mag-shake. Yan. Shake mo, Meljun, yan. So, meron tayong soft drinks and water. Okay? Pag binuksan natin yung soft drinks, ano mangyayari? Sisirit, di ba? Mag-burst out, di ba? Huwag na natin buksan, baka tumapon, eh, no? Pero, alam niyo yung idea, right? Sisirit siya. Tama? Yung water, dumaan ba siya sa same shake? Pareho ba siyang sinake? Pareho, di ba? Masindihan mo yung shake mo, Brad. Yun, no? Yan. Di ba? Mas matindi yung shake niya. Pero, try to open it. Sige, buksan mo. May sisirit ba? Wala. Alam nyo po, ganito tayo. Shake ka ng mundo, magkakaproblema ka. Ang tanong, ano yung nasa loob mo? Tama? Kung problema, nasa loob mo, sasabog ka. Tama? Hindi mo pansin, ang bilis mo ma-offend. Diba? Ang bilis mong mainis. Bakit? Ano yung nasa loob mo? Dapat, para tayong tubig. I-shake ka man, di ba? Dahil tama yung nasa loob mo. Ano yun? Word of God. Di ba? Yung friendship mo with God. Pag binuksan ka, payapa ka. Amen? At peace ka. Ito, pag binuksan mo, magkakalat yan eh. Tama? Diba minsan, dahil mali yung attitude na meron ka, nandadamay ka pa ng iba. Tama? Instead na mahatak mo sila papasok sa Panginoon, mas mapalapit sila sa Word of God, ano nangyayari? Lumalayo. Bakit? Ano nakikita? Yung masama mong ugali. So ang question sa'yo, ano yung nasa loob mo? Problema ba? Ano minamagnify mo? Amen? Sabi nga, prayer, let you speak to God. And meditation, let God speak to you. Pag nagpe-pray ka, kinakausap mo ang Panginoon. Pero through meditation, through the Word of God, ang Panginoon ang kumakausap sa iyo. Allow time for the friendship to grow. Sabi nga, one of the reasons tried and true friendship take 3 years to evolve is that working through initial conflict will determine if a friendship has staying power. Pag yung problema, yung pagkakaibigan, nagkaroon na ng maliit na problema, nasira, ibig sabihin hindi matibay. Tama? Pero pag yung pagkakaibigan, kahit anong problema dumating, kahit anong shake ng mundo dumating, hindi masisira.
Tama? Why? Tama yung foundation. So, God wants you to be His best friend. Lahat po sa atin na narito, di ba? Yan yung inaalok ng Panginoon. Thank you, sir. May ba? Yan yung iaalok ng Panginoon sa'yo. Ang tanong, anong friendship meron ka? Again, level of friendship? Acquainted lang? Nakilala mo lang ang Panginoon? Di ba? Or casual, maatin-atin ka, nabaptize ka, pero hindi ka nalago. Hindi ka nagpapatuloy. Wala kang involvement. Or close friendship, ano yun? Nagpa-participate ka na. Amen? Maatin ka na ng mga group meetings. Maatin ka na, involved ka na sa ministry. This coming Sunday, we will have our commitment. Or recommitment sa iba. Kung anong ministry ka belong. Pero our ultimate, our end game, our goal, not only to be close with God, but to have an intimate friendship with God. Ano yun? Yung hindi ka na masasaktan pag inuna mo siya. Yung makikita sa'yo na kahit anumang problema meron ka, hindi ka mauga, hindi ka mayayanig. Diba? And you can influence others to do the same. Ang challenge ko sa inyo ngayong hapon, di ba? Kung nandito ka pa lang sa acquaintance ka, gawin mong casual. Kung nasa casual ka na, maging close friend ka ng Panginoon. And then eventually, magkaroon ka ng intimate relationship with God. Kung matagal ka na, dapat nandun ka na. Amen? Dapat ikaw na yung makasama namin nag-i-influence sa iba. Again, we're approaching our 40 years as a church. Every year, ang goal natin mapuno yung ating auditorium. Hindi mangyayari yan kung mananatili ka sa casual o acquaintance na relationship mo sa Diyos. Hanggang close ka lang. You need to have an intimate friendship with God. You will have a constant conversation with God at i-meditate mo yung salita ng Panginoon. Kung nagkukulang ka man ngayon, pwede kang bumawi. Amen? Huwag mo nang hintayin. Pag okay na ako, pag maayos na lahat. No. Just like our illustration, kahit anong gawin mo, lahat tayo dadaan dyan. Ang question lang, anong nasa loob mo? Shall we all stand up, please? Let's pray. Dakila namin, Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa hamon at turo na hinanda po ng aming pastor. Lord, help us to check ourselves this afternoon at makita namin, ano nga ba yung trato namin sa iyo? Do we have an intimate relationship with you? O hanggang ngayon, okay na kami, nasanay na kami, na hanggang casual o acquaintance lang. We never intend to be close or have an intimate relationship with you. Lord, tulungan mo kami. Sa oras na ito, sa ating mga kaibigan, nais kong malaman mo, ikay bisita ng simbahang ito, for you to have an intimate relationship with God, kailangan mo muna maintindihan that you need to establish your relationship with God. Amen? Kailangan establish mo muna yung relationship mo sa Panginoon. And hindi ka pwede maging kaibigan ng Panginoon kung hindi dahil sa biyaya niya. Sa oras sa ito, kung nais mong tanggapin si Kristo, at gusto mong simulan yung buhay mo kasama siya, why don't you raise your hand and say, Lord, sir, I want to accept Christ as my Savior. Kung yan po yung panalangin mo, taas mo lang yung kamay mo. Gusto kong tanggapin ng Panginoon bilang aking tagapagligtas. Kung ikaw naman, tumanggap ka na, why don't you follow God in water baptism? Amen? At kung ikaw naman, membro ka ng simbahang ito, kamusta na yung relasyon mo sa Diyos? Can you say you have an intimate relationship with God? Do you spend time talking to God? Do you spend time meditating on His Word?
If that's your prayer, the altar is now open. Dito po tayo. Lapit mo ang sarili mo sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, this is me. I want to be used in your work. I want to start making the right decision. If that's your prayer, dito po tayo sa altar.